Sa ating pong Sunday School ay patuloy nating pinag-aaralan ang 1689 London Baptist Confessions of Faith. Ito ay ang pagbisita natin muli sa isang napakahalagang dokumento na naisulat sa kasaysayan noong 17th century sa pamamagitan ng ating mga primers, ng mga tinatawag nating Baptist primers. At ito ay isang mahalagang dokumento na nagbibigay sa atin ng tulong upang maaral natin ang salita ng Diyos sa kanyang mga paksa sa mas sistematikong paraan. So, nandito pa rin tayo sa topic na the church. So, balikan lang natin ang ilan sa mga pinag-aralan natin. So, sinasabi po natin na itong 1689 London Baptist Confessions of Faith, Chapter 26, ang pinakamahaba na kabanata sa ating confessions at ina-address nito ang usapin ng iglesia at ipinaliliwanag nito ang mga pananaw na tinuturo ng Biblia na dapat maintindihan natin. At dito rin ay naka-highlight yung tinatawag nating Reform distinction, Reform Baptist Ecclesiology and Pedobaptist or Presbyterian ecclesiology. So we will see the difference of the ecclesiastical concept of the Presbyterians or the Pedobaptists as against ours, no? And then yung Pedobaptists or Presbyterians ay meron silang tinatawag na Confessions of Faith, Westminster Confessions of Faith na sinulat noong 1647. At sa chapter na to, patungkol sa church, 6 lamang ang paragraphs na meron sila, samantalang tayo ay merong 15. However, as I said, many of the paragraphs in this chapter are derived from the Savoy Declarations of 1658 by the Congregationalist Puritans. Congregationalist Puritans, these are our brethren na like Presbyterian, they also baptize infants, yet they differ in the so-called church government. At dito po ay medyo nagkakapareho ang LBCF o yung Baptist church government sa tinatawag na Congregationalist. Medyo nagkakapareho. I will explain that later. Meron pa rin tayong konting difference sa mga Congregationalists. And kung meron kayong mga kilalang Puritan, ang pangalan ay si John Owen, isa sa mga pinakamahusay na Puritan writers na buhay sa ating kasaysayan, si Thomas Goodwin, no? Marami yung sinulat, John Cotton, no? Siya rin po ay isa sa mga bahagi ng Congregationalists. Now, sa paragraph 1 to 4, pinag-uusapan ay Universal Church. Ang paragraphs 5 to 15, ang pinag-uusapan naman ay ang local church. So, ngayon, magbibigay lang ako sa inyo ng konting chart dito at gusto kong makita ninyo kasi tinatanong, ano ba ang pagkakaugnay or connection and relation of the universal church to local church? Ano nga ba? Ano ang connection nilang dalawa? Ngayon, siguro mas maganda ipaliwanag ko via ano ba ang tawag ito? Chart. Now, I would ask you, and I hope that you can interact about this, patungkol sa mga ibibigay kong ang tawag nito, chart sa inyo. Ito yung unang chart. So, ang Universal Church, yung kabuuhan ng bilog, at yung nasa loob ay ang mga local church. Sa palagay ninyo, mga kapatid, ito ba ang siyang tamang pagpapaliwanag sa atin ng kaugnayan ng universal sa local? Kung ito ang tama, sa palagay nyo, bakit? At kung sa tingin ninyo hindi, sa palagay ninyo, bakit? Sinong gusto mag-volunteer? Sige, ano? Oo.
Mm. Yung mga local church. Mm. Sa tingin mo tama to? Hindi, ang Universal Church yung bilog. hindi yung nandoon sa square, makakala nyo yung square. Yan, yung bilog, at sa loob ng bilog na yon nandoon ang local church. Do you think it is the right and ano ang tawag dito? Right or precise representative chart of the relationship ng universal at ng local church? Sino pang gusto magsalita? Sige. Nasa labas. Eh, anong kaugnayan ngayon kung nasa labas siya? Hindi siya kasama sa universal church. Nasa labas daw. Oo. Ay, kaso ang tantang ko, anong magiging kaugnayan ng dalawa? Mahirap. Magkaiba. Independent daw eh. Tama yung sabi mo ha, Bila. Independent. Yes, Mike. Okay? Isa sa mga reaction ni Mike yun. Meron pa pang gusto magsalita? Now, alam niyo kung bakit ko nilagay yan? Yan po yung common na pagpapaliwanag ng relationship ng universal church sa local church. In fact, even some reform teachers, ganyan kong magpaliwanag. But I don't think yan ang tama. And I would agree with Mike, this is, I think, the right way to explain the relationship of universal church sa local church. Kasi kung ito, lalabas na sa universal church ay may mga unbeliever. Nakuha niyo? Kasi yung local church, may mga unbeliever dyan eh. May mga hindi totoo. Sa universal church, sinabi natin, lahat ng kasama sa universal church ay elect. Lahat ng kasama sa universal church ay believers. Lahat ng kasama sa universal church ay mga mananampalataya ng Panginoon. No? Ngayon, sa local church, hindi. Merong mga totoo, pero merong mga hindi. And therefore, kung ipapasok natin sa loob ng bilog, lalabas dyan, there would be members of the local church, of the universal church, na hindi, na unbeliever. Whereas, kung if this is the chart, that would be tawag nito, right, appropriate representative. The universal church, there are members in the local churches which are, hindi siya member ng universal church. Pero marami sa local churches ang member ng universal church. That's the right way to connect the local churches and the universal church. And one way to explain that is that local churches is also the expression of the universal church in the certain locality. No? So yung universal church, sa kanyang kabuuan, hindi natin yan nakikita, sa kanyang kalakhan, mayroong mga membro sa universal church na nandoon na sa heaven, meron member sa universal church na nakikipaglaban, may member sa universal church na hindi kasama dyan, hindi pa ngayon kasama, hindi pa pinapanganak, kung hindi pa darating si Christ. No? Pero, sa bawat lokalidad ay merong expression ang iglesia ng Panginoon. Kaya, tama rin ang sinabi ni Billy na ilalabas dapat ang local church doon sa chart ng universal church. Because, kung hindi, lalabas na ang mga membro ng universal church, merong mga unbelievers, may mga, at merong mga believers magkasama. So, naintindihan natin? Any questions? Clarification? Okay. Now, punta na tayo sa
issue ng Universal Church last time, ito yung ating review. So, its identity, its perpetuity, and its authority. Its identity, as we said, Universal Church is invisible. Now, when we say invisible, it is invisible in human perspective, no? Hindi natin nakikita ang lahat ng kasama sa Iglesyang Universal. Hindi natin nakikita ang mga kasama, ang mga lahat ng mga mananampalatayang kasama diyan sapagkat meron diyan namatay na. Meron diyan nasa heaven na. Meron diyan hindi pa maaring Christian hanggang ngayon, pero maaring dahil may tamang oras ng pagtawag sa kanila ang Panginoon. Meron din diyan na sabihin na natin na nasa ibang lugar na hindi natin nakikita. No? Pero dapat nating isipin na pagdating sa Panginoon, Universal Church is visible. Lahat ng membro ng Iglesia Universal ay nakikita naman ng Panginoon. No? In His perspective, kilala niya lahat. Noon, ngayon, at ang mga sa susunod na panahon. Pangalawa, no? Ang Universal Church ay visible. Hindi siya pwedeng invisible na hindi nakikita, hindi nahahawakan, sapagkat hindi mo pwedeng sabihin ng isang tao ay Kristiyano hanggat hindi siya nagpapakilalang Kristiyano. At hindi rin siya pwedeng sabihin Kristiyano kung hindi rin siya kabahagi ng iglesyang lokal na kasama sa mga nagtuturo at nagpapahayag ng ibanghelyo at nagpapahayag na sila yung mga Kristiyano. So, yun po ang dapat nating maging malinaw. It's perpetuity. Pag sinabing perpetuity, ang pagpapatuloy. Ang iglesia ng Panginoon, kailanman, maaring the purest church can be subject to errors, yes. Ang isang iglesia ay maaring magkaroon ng mga pagkakamali. Walang iglesia na makikita tayo sa kasaysayan na sakdal sa lahat ng bagay. Maging ang iglesia sa 7 churches of Asia, merong mga puna ang Panginoong Kristo sa kanila. Sa kanilang pamumuhay, sa kanilang ugali, sa mga bagay na pinababayaan nila, no? Pero ito ang dapat maging malinaw sa atin. Christ Church will visibly continue. Hindi ito mawawala sa kasaysayan. At hindi ito natin sasabihin na mali ang paniniwala ng ibang grupo ng pananampalataya na nagsasabi na ang matapos na mamatay ang mga apostol, ang iglesia daw ay nag-apostate na rin, na wala na. At bumalik ito noong panahon ni Joseph Smith, no, na nagtayo ng Mormonism. Bumalik lang ito noong panahon ni Felix Manalo, na siyang nagtayo ng Iglesia ni Cristo noong 1914, na nagsimula sa Punta Santa Ana. Diba? O ang iba pang mga claim ng ibang mga apostolic churches na sila daw ang muling nagbalik nito. Pero hindi po pwede sapagkat ang iglesia ay hindi mawawala. Yan ang Matthew 16:18. Di ba ang sabi doon? I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Hindi kailanman mawawala ang pag-iral ng iglesia sa ating mundo hanggat hindi dumarating si Kristo. Bakit? Maging daw ang impyerno, hindi makakapanaig sa Kanya. In fact, hindi lamang kaya niyang depensahan ang kanyang sarili sa impyerno, kundi ang impyerno ang nagdedepensa ng kanyang sarili sa pag-opensa ng iglesia. The church is in its offensive mood from the time where the Lord Jesus Christ came here on earth until now and until the day when Christ will return. Okay? And then its authority. Christ is the head of the church. No, Christ is the head of the church. And how does this work out practically? Of course, ang unang sinabi natin last time, the Holy Spirit is the vicar of Christ. He is sent to carry out Christ's work. No, the Holy Spirit is here working in the church of the Lord Jesus Christ, preserving the church of the Lord Jesus Christ. And then the apostles are the universal overseers of the church through their witness foundation, which is the writings of the apostle. And then the
the elders and the pastors are appointed overseers of the visible churches. Ephesians 4:11 to 12. And, katulad ng sinabi ko, last time, medyo may problema lang ng konti sa confession natin. Although, alam mo, sa totoo lang, hindi lahat ng Reformed Baptist may problema dyan. Na nagsasabi na yung Pope daw ay Antichrist. Di ba? This week, merong akong kausap na pastor sa El Paso, Mexico. Huwag ka nalang banggitin, baka marinig niya. Basta, sorry. Bakit hindi man nakakaintindi ng Tagalog yun eh. Yeah. We're able to talk because one of our attenders here ay nandoon sa ibang bansa. Naghahanap siya ng church. So naghanap ako ng church. Nakita ko yung church niya. So inirecommend ko. Nung nirecommend ko yung church niya, ang ginawa niya, tinawagan niya ako. No? Yung pastor. And he's really good man. He's a good man. Ano? He's actually Mexican and at the same time American siya. But he's a really good man. Magaling magsalita. Ano? And then we talk about chapter 26 verse and paragraph 4. And he really believed that the Pope is the Antichrist. No? And he has no problem with that. No? Well, I would respect his position. I would say this, brethren, the Pope can be the Antichrist. But we have no right to say at this time that he is. Naintindihan niyo yan? No? Pwedeng siya. Pero wala tayong kakayanan at karapatang magsabing siya. Bakit? Sapagkat, hindi naman sinabi ng Biblia kung sino siya. Sinabi lang ng Biblia na siya ay isang tao na magkakaroon ng kontrol sa ating mundo. No? Siya ay isang tao na magkakaroon ng malawakang panlilinlang sa maraming mga tao ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng ating mundo sa maikling panahon. Kaya siyempre sa panahon natin, wala naman tayong alam na may malaking impluensya na tao sa buong mundo, kundi ang Pope lang. Pero gusto ko ring sabihin na ang influence ng Pope ngayon ay hindi na kasing tindi ng influence niya noon. Noong unang panahon, ang Pope ay mayroon talagang matinding influence na kahit ang hari ay kaya niyang paluhurin sa harapan niya. No? Kaya naalala nyo? Nang araw, talagang lumuluhod yan sa harapan nila. At pag sinabi ng Papa, kahit na hari, nagsasubmit. Hindi sila makaporma. Pero merong isang hari noon na nagkasala na hindi sumunod sa panuntunan ng Pope. At alam mong ginawa niya, hiniwalay niya yung kanyang bansa, yun yung England. No? Kaya ang England ay hindi naging ay humiwalay sa Roman Church. Kaya nagkaroon sila, kaya tinawag sila ang kanilang religious group, ang religion na siyang pinaka-dominating sa bansang ito ay tinatawag nating Anglican or the Church of England. Pero karamihan ng araw talagang lumuluhod sa harapan ng walang pwedeng makaporma, hindi sa ating panahon ngayon. You know? Ngayon pwede mong batikusin sa social media yung Pope, no? Pwede ka magsalita ng kung ano, nung araw hindi. Patayin ka, no? Yun ang mangyayari sa iyo. So dito makikita natin ang malaki na rin ang pagkakaiba. So, sino siya? Hindi natin alam. Siya ba'y Pilipino? Hindi rin natin alam. Kasi sabi si Kibuloy daw siya, nakakulong. Ano ba naman? Nasira na yung influensya ng Son of God kasi nakakulong eh. Okay, anong ibig ko na sabihin? Sino man siya, hindi natin alam, pero meron talagang Antichrist. So, he may be the head of the Roman Church or not. But we have no right to say he is. Right? Okay. Now let's go to the local church. So local church, paragraphs 5 to 15. Hindi natin matatapos to ngayon, mga kapatid. I feel like
kukulangin ang oras natin. Simulan natin sa paragraph 5. Sa pagtupad ng kapamahalaan na ipinagkatiwala sa Kanya, tinatawag ng Panginoong Hesus sa Kanyang sarili mula sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ang lahat na ibinigay sa Kanya ng Kanyang Ama, upang mamuhay sila sa Kanyang harapan na may pagsunod na hinihingi niya sa kanila sa Kanyang salita. Iniuutos niya sa mga tinawag na ito na bumuo ng mga tanging lipunan o iglesia upang maitaguyod ang pagpapatibay sa isa't isa at para sa nararapat na pagganap ng pagmadlang pagsamba na hinihingi niya sa kanila sa mundong ito. So ito yung paragraph 5 at papamagatan natin yung the act of calling. So dito sa paragraph na ito, sinasabi na Christ calls men to Himself by the word and the power of the Spirit. Ang Panginoong Jesucristo, tinatawag niya ang mga taong ibinigay sa Kanya ng Diyos para sa Kanyang sarili, manampalataya sa Kanya, pero tinatawag niya sila sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. So hindi ito tinatawag na meron lang bumulong o kung ano mang paraan, ito'y tinawag sa salita ng Diyos. Kaya dito makikita natin na ang pagtawag sa atin ng Panginoon ay sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. John chapter 10 verse 16, "And I have sheep that are not of this fold. I," sabi ng Panginoon, "bring them also." It is Christ who called them. "I will bring them also. And they will listen to my voice." So there will be one flock and one shepherd. So mapapansin nyo, mayroong one flock. What is that one flock? That is the universal church. No? Meron dang one flock at one shepherd. Sino yung shepherd na yun? Si Christ. Tinatawag niya yung iba na wala pa roon para mapabilang doon. At yung mga tatawagin niya yon ay makikinig sa kanyang tinig. They will hear my voice. You see? You see the difference? Daming pinapangaral sa atin panahon, daming nakakapakinig. Pero hindi lahat nagre-response, hindi lahat tumutugon, hindi lahat nagkakaroon ng pangunawa at liwanag at conviction. Bakit? Sapagkat ang nakikinig ay yung mga tupa ng Panginoon. My sheep hears my voice. So maliwanag ba yun? Mga kapatid? So nakikita nyo, bakit ako nakatumugon sa panawagan? Bakit nakaintindi ka ng salita ng Diyos? Bakit hindi naintindihan ng katabi mo? Bakit hindi naintindihan ng mga miyembro ng pamilya mo? Ba't hanggang ngayon hindi nila naririnig? Bagamat na madalas na silang katulad mo, nakakapakinig. Sapagkat, ang sabi doon sa binasa natin, no, yung sheep na tinatawag ng Panginoon, maririnig yung tinig niya. Naintindihan natin yan? John chapter 12, verse 32, "And I, when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself." Who are these all people? These are God's people. No? Kaya pagka ginamit ng mga universalist yan at sasabihin nila na, kita mo, all people. Totoo ba talaga yan? Na all people are coming to the Lord. All people are submitting themselves to the Lord. No. From the time past, even until now, mas marami ayaw makinig. Mas marami ayaw manampalataya. Pero bakit merong lumalapit? Bakit merong mga nananampalataya? Sapagkat may mga tao ang Panginoong Diyos noon pa para sa kanyang sarili. At sila ang mga tupa ng Panginoong Jesucristo na nakikinig sa kanyang tinig. Okay? That's the act of calling. And those who are called should join the local churches. But His calling is not to be done in mystical, but by His word
and Spirit. Remember that, brethren. Yung tinatawag ng Panginoon, hindi yun yung mga tao na bigla na lang nagising isang umaga, sabi niya, Christian na siya. No? Constantine the Great, no? Minsan nakakita lang siya ng cross. Christian na siya. So, hindi ko alam paano nangyari. Maaring may naririnig na siya. Yun lang ang kinlaim niya. Pero ang totoo, lahat ng mga taong nananampalataya kay Kristo ay nakapakinig at kinilos ng Espiritu Santo. Kaya kailangan ng evangelism. No? Hindi pwede na, kaya sinasabi ng iba, kayo, wag na mag-evangelize kasi may hindi, yun nga sinasabi ng Bible eh. Yung mga taong lalapit kay Kristo ay dapat makapakinig. Paano makakapakinig? Dapat mayroong magtuturo, mayroong mangangaral, may magbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang sabi dito sa 2 Thessalonians, ano ba yan? Nawala na. But, may gumalaw Ako lang naman yun. Sorry Layo agad ng tinalon Ayan. Anong nangyari? Ayan. 2 Thessalonians 2, 13 to 14. But we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruit to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. To this, He called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. So see, those who are called should hear the gospel. Pero, sapat na ba yung makapakinig sila? Hindi. Kailangan ng the work of the Spirit in their hearts. Okay? And those who are called should join the local churches for mutual growth and worship. 1 Timothy chapter 3 and verse 15. No? Yan ang nakalagay dyan. Sapagkat the central mandate of the local churches is the building up of the believers in their obedience to the commands of Christ. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay esensyal na ginagawa sa loob ng iglesia. Ang iglesia ay dapat characterize ng pagtuturo at pangangaral ng salita. Hindi ng musika, hindi ng social concerns. In fact, hindi rin ng fellowship. Lahat ng yun ay puro sekundaryo lamang. Ang pangunahing karakter at mandato na dapat nangyayari sa loob ng iglesia ay ano? Ay ang pagtuturo at pangangaral ng kanyang salita. 1 Timothy chapter 3 verse 15. If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. And therefore, brethren, it is to emphasize the importance of the church for our spiritual growth, for us to know the truth, to understand the truth, and to grow in the truth. So, that the church should be characterized by the study of God's Word, which is the truth. And the church is the pillar of the truth. Kaya nga, kung ang church ay pillar of the truth, dapat namamayani sa iglesia ay ang pag-aaral ng kanyang salita. Hindi ito boring. May iba boring sa kanila. Kanta na muna tayo. Paawit ka muna, brother. No? Medyo naboboring na yung mga tao sa pakikinig. Ba't naboboring? Diba? So, and moreover, the church exists to worship the Lord according to our confession. In worship, the local church joins the heavenly or the triumphant church in heaven. As I said, in the universal church, merong mga nandoon na sa heaven. Ang tawag doon, triumphant. Nagtagumpay na. At merong mga nakikipaglaban pa, nakikihamok pa sa mga oras na ito.
Then sinabi sa Hebrews chapter 12, verses 22 to 23, "But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect." Imagine that, brethren. Whenever we worship, we join the heavenly triumphant church, worshiping the Lord in heaven. Are you not excited to worship the Lord together with the triumphant believers in heaven? No? Kaya nga dapat talagang magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa pagsamba sa Kanya, sapagkat ito rin ang paraan ng ating pakikisama sa iglesyang universal na nagtagumpay na doon sa kalangitan. Okay? And then, so, punta na tayo sa, from the Act of Calling, chapter 26, paragraph 6. Basahin natin. Ang mga kaanib ng mga iglesyang ito ay mga banal sapagkat sila ay tinawag ni Kristo sa hayag na paraan. Ipinakikita nila sa kanilang pananalita at pamumuhay na sila ay sumusunod sa tawag ni Kristo. Sila ay kusang loob na sumasang-ayon na magkaroon ng pakikisama sa isa't isa ayon sa mga utos ni Kristo. Ibinibigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa isa't isa ayon sa kalooban ng Diyos. Sila ay nagpapasakop sa mga ordinansya ng Ebanghelyo. So dito, makikita natin in the act of instituting the church, first of all, members are saints by calling. Diba? Sabi ron, ang mga kaanib ng mga iglesyang ito ay mga banal. Mga banal. Sapagkat sila'y tinawag ni Kristo. So, they are saints. It means, pag tinawag silang mga saints, they are set apart for the purpose of God. Sila yung mga ibinukod para sa espesyal na layunin ng Diyos. Hindi pag sinabing banal ay hindi na nagkakamali at hindi na nagkakasala at may hello dito sa ulo. No? 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Imagine this, brethren. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Nasabi doon, "To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together, with all those in every place, call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours." Pansinin niyo yan, di ba ang iglesia sa Corinto, punong-puno ng problema, punong-puno ng sigalot, iba't ibang issue ang mga hinarap ni Apostle Paul sa iglesyang ito, pero sa kabila ng lahat, ang sabi ni Paul, that to the church in Corinth, to those sanctified in Christ, and called to be saints. So dito natin makikita, pag pinag-uusapan yung saints, hindi ibig sabihin walang batik, walang kapintasan, walang problema, kundi mga taong sinet apart, mga tinawag sa isang espesyal na paraan para mapabilang sa bayan ng Diyos na siyang magsisilbi sa layuning espesyal para kay Kristo. And then, members are demonstrating obedience. Acts chapter 2 verse 42 says, "And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and prayers." So here we find that in the early church, yung mga members doon they are demonstrating obedience to God's calling by being devoted sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama at sa kanilang mga panalangin, breaking of bread. In Acts chapter 5 verse 13, sabi, "None of the rest dare join them, but the people held them in high esteem." Alam niyo yung salitang doon, people held them in high esteem, nasa labas sila eh. Di ba sabi, "None of the rest dare join them." Merong mga nasa labas ng iglesia. Tinitingnan yung mga nandoon sa church ng Jerusalem. No? Hindi sila nagjo-join. But the people held them in high esteem. Pero maganda tingin nila. Maganda testimony nila sa
sa labas. So dapat ganun ang iglesia ng Panginoon, di ba? Maganda ang patotoo sa labas ng komunidad nito. Hindi yung iglesia ng Panginoon ang siyang nababahiran pa ng mga pangit na mga balita, no? Katulad ng mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Mga iglesyang nagpapakilala na kay Kristo pero nasasangkot sa iba't ibang mga pangit na usapin na siyang nagsisilbing pangit na patotoo sa mata ng mundo na hindi pa nananampalataya kay Kristo. So dapat ang iglesia ay isang iglesyang nagpapakita ng pagsunod kay Kristo na maging ang mga di mananampalataya sa labas na hindi pa napapabilang doon ay magsasabing they held him in high esteem. Okay? And then, members are serving together. It says here, Hebrews 10, 24 to 25, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, isang iglesyang, kaya nga yung sa pag-i-institute ng isang iglesia, ipinapakita rito ang kahalagahan ng paglilingkod sa isa't isa. Pagpapalakasan ng isa't isa, no? Hindi pagsisiraan ng isa't isa, kundi 'di ba, pagpapatibay ng isa't isa. Ang hangarin ng iba ay makatulong sa iba. Hindi lang para sa kanyang sarili. Hindi tayo umuupo o napapabilang sa iglesia para sa sarili lang nating pakinabang espiritual. Diba? We want to be blessing to others. We want to be a channel of blessing to others. In a very simple way, kahit sa iba't ibang paraan. Some of us will never be a preacher or a pastor like me, but you can be a blessing in your own way. You can be a blessing though you are not visible in the eyes of many. But you are doing your part by helping, supporting, praying. No? And that's wonderful, brethren. That's indeed wonderful to see people doing things for the glory of God and for the good of the church, no? In anonymity. In anonymity. And that's why it is sometimes mas maganda talaga. I like that may nagsabi sa akin dito, no. Bakit daw dito sa church natin wala tayong mga tawag niyan? Sobre, 'di ba doon sa mga simbahan ng iba, may mga sobre sa likod. Kukunin mo ron, tapos lalagay mo 'yung pangalan mo. Malalaman kung sino magkano binigay mo, no. So, 'di ba? No, nalalaman nila 'yun eh. Ganyan practice namin doon sa dati kong simbahan eh. No? May sobre, tapos tapos magkano nilagay mo ron. Siyempre, nalalaman din yan. Pag nagtanong yung pastor, magkano binigay ni brother? Alam ko, maganda trabaho nun eh. No? Ba't ganyan lang? No? At pag malaki, malaki magbigay yan. No? So, alam mo, mas maganda na, di ba? We should learn how to give in anonymity. Sabi nga ni Kristo, yung ginawa daw ng kaliwang kamay mo, huwag mo na sabihin sa kanan. O sa kanan pala, huwag mo na sabihin sa kaliwa. Ano? Bakit? Mas maganda yun. Sapagkat nakikita naman ng Panginoon. Yung faithfulness, hindi iyan, at the end of the day, faithfulness is being gauged by the God who sees our heart. Okay? And then, members are celebrating the ordinances of the gospel. Of course, alam na natin yan. We are doing that. Members are... Baptism is an initiatory sign into the visible church. The Lord's Supper is a continuing sign of unity in the local body. Paul used the image of the body and the supper as motivation for unity and oneness among the Corinthians. No, Lord's Supper is one way to express oneness. That's why whenever we have Lord's Supper, diba? We say, I am one with you, and you are belong to me. Okay? And then, members are willing to submit to their leaders. Hebrews 13:17. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. So,
one thing, even sa mga members, they should submit to the faithful leaders of the Lord. Of course, you will not submit to the leaders who are authoritarian, no? To the leaders who are only thinking of himself, no? You should submit to the leaders who are showing faithful service to his people. Those leaders who are keeping watch your souls. We're so concerned with your souls. So yun ang dapat nating tingnan dito. And yan daw ang isang magandang larawan ng iglesia. Okay? Okay, still have time? Chapter 26, paragraph 7. Tatapusin na natin dito. Ibinigay ng Panginoon ang buong kapangyarihan at kapamahalaang kinakailangan sa bawat iglesyang ito na nagtitipon ayon sa banal na kalooban na ipinahahayag sa kanyang salita. Ang mga ito ay para sa pagpapatupad ng kaayusan ng pagsamba at disiplina na kanyang itinalaga upang kanilang tuparin. Ibinibigay rin niya ang lahat ng kautusan at tuntunin para sa nararapat at matuwid na paggamit ng kapangyarihang ito. So dito, in summary, pwede nating sabihin, this is an act of order. An act of order, merong siyang power. It's received power. The church has the power. No? Even the church of Corinth, despite of all its problem, no? Possess power. So this authority was not granted to any entity outside the local church. Today, many people hold a low view of the church, treating it as optional. However, Scripture clearly shows that the church has received its power directly from the Lord Jesus Himself. And to neglect the church is, ultimately, to neglect Christ. So we have to be reminded of that. Ano? So may power daw yung church. Ang pinag-uusapan dito, local church, ha, mga kapatid. So walang power yung iba na entity sa isang iglesyang lokal. Walang power ang isang mission. Sa iba kasi merong, di ba, may missions. At yung mission na yon, nandoon ang maraming pera doon sa mission at napapailalim yung iglesia, kaya may kapangyarihan siya sa loob ng isang iglesia lokal. Wala, nandoon daw sa church. Wala doon sa labas ng iglesia. Walang entity na may kapangyarihan. Ang Diyos lang na sa labas ng iglesia. Kaya nga dito makikita natin, sa act of government, mayroong pagkakaiba ang Reformed Baptist sa ibang mga grupo. And then, its complete sufficiency. It is suggested by the mention of the keys of the kingdom. Matthew 18:20. Basahin ko na lang na mabilis. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say to you, if two or of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I among them. So here, the context of this is the local church. Sabi, ano man daw ang talian ninyo, tatalian sa langit. Ano man daw ang kalagan ninyo, kakalagan sa langit. Parang pag nag-uusap ang iglesia para sa isang napakahalagang usapin at nag-come up sa isang conclusion, parang yung heaven daw ay nagsi-second demotion. Di ba sabi niya dito? Ano man daw yung talian mo. Kaya nga, di ba, pagka magdidisiplina tayo, titiyakin natin yung didisiplinahin, talagang dapat disiplinahin. Kasi hinihingi mo yung second demotion ng heaven. Delikado tayo dyan. No? Kasi may mga iglesia ngayon nagdidisiplina ng mga membro dahil ayaw mo lang nung mukha niya. Ayaw mo niyang ayaw mo lang nung katangian niya, ayaw mo lang ng galaw niya, no? Oh. Disiplina 'yan. Naalala ko nung nakaraan, di ba? May nagte-text sa akin, Pastor, disiplinahin na natin 'yan. Hindi ko malaman anong dahilan lang ay siguro maingay siya, no? Masalita siya. Hindi naman nakalagay sa Biblia na dapat disiplinahin yung mga taong ganun. Ang maliwanag sa Biblia ay dinidisiplina yung taong gumagawa ng tahasang pagkakasala sa mata ng karamihan. Ibig sabihin, mayroong iskandalos na kasalanan na nalaman ng lahat. Pero maingay din ako . No?
No? Yung mga taong mabiro, sobrang biro, disiplinahin na natin yan. No? So we have to be careful with that because we are also asking the second motion in heaven. No? Sabi rito, when you're assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present with the power of our Lord Jesus Christ. So the power is in the church because the Lord Jesus Christ present is in the church. And then the specified purpose to perform discipline in the right way and the worship of God. And then, and the source of power is the special presence of Christ. Now, dito, mga kapatid, tatapusin natin dito sa hindi natin itatalakayin ngayon ng buo ito. Pero gusto ko munang basahin yung paragraph 8. Pagkatapos, ibibigay ko lang sa inyo yung ilang mga chart so as to prepare ourselves sa pagtalakay ng church government. Okay? So, ang iglesyang lokal na tinipon at lubos na itinatag sa kaisipan ni Kristo ay binubuo ng mga namumuno at ng mga kaanib. Ang mga namumuno na itinilaga ni Kristo na dapat piliin at ibukod ng iglesia ay mga pastor at mga diakono. Ang kanilang tanging pananagutan ay ang pagsasaayos at pagpapatupad ng mga ordinansya ng Panginoon at paggamit ng mga kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila. Pagganap ng kanilang mga tungkulin, ang ganyang kaayusan ng iglesia ay nagpapatuloy hanggang sa katapusan ng mundo. So dito tinatalakay yung ano ang government ng iglesia. So gusto kong ipakita sa inyo ngayon ang iba't ibang struktura sa iba't ibang grupo ng pananampalataya. Unang-una, gusto ko na makita natin sa Anglican structure. Ganito ang government sa Anglican. Ang Anglican, meron silang archbishop. Hindi yung katulad naman ng archbishop na kilala natin. Meron silang archbishop, nag-aasawa rin yan, no? Yung archbishop na yan. At sa ilalim ng archbishop, merong bishop. At sa ilalim ng bishop, merong rector. At yung bawat congregation, merong pastor. Yan ang tinatawag na Anglican structure. Hindi natin sinusunod yan. Pero gusto kong sabihin, dito sa Anglican, may mga Christian reform dyan. Ha? Si John Stott, no? Si J.I. Packer, isa sa mga favorite ko, no? Bon Roberts, sila Sam Olberry, no? Mga reform believer. Pero ganyan ang structure nila ng kanilang government, no? So we respect them. Another thing, tingnan natin dito yung Presbyterian structure. Ang Presbyterian structure ganyan. Ito hindi sa lahat ng lugar ganyan kasi depende yan sa situation, So usually ito yung congregation. Sa congregation meron silang tinatawag na session. Salba, ito congregation na to. Kunyari Presbyterian tayo. Merong session sa loob. Ang session ay binubuo ng teaching elder, ruling elder, at deacons. Ang tawag sa kanila, session. No? Session yan. So, yung session, sila yung parang board, no, sa loob ng iglesia. No? At yung session, ang siyang nagiging membro ng presbytery. No? Yan. Bawat membro ng session, meron kasama siya sa presbytery. Yung presbytery ay binubuo ng iba't ibang membro ng session. Okay? Isang problema lang. At doon sa presbytery, mas mataas pa yung synod at yung usually yung General Assembly pang isang bansa na yan. Pero itong isang problema natin, sapagkat usually sa practice ng mga Presbyterian, yung pastor hindi siya member ng church. No? In fact, ang may kapangyarihan na magtalaga ng pastor ay ang presbytery. No? So usually sa mga Presbyterian churches ay pwedeng maging pastor doon ang mga galing sa iba-iba na hindi siya maging member doon. So, nangyayari yan. Yan ay isang practice na, although meron din naman na nagiging pastor, membro na dati doon, pero pwedeng hindi ka member. Kasi basta member ka ng presbytery. Okay? So, yan ang kanilang structure. So, saka na natin talakayin yung mga problema dyan. Ito naman yung iba't ibang congregational model. Ito yung kongregasyon, nasa taas ng lahat, at nandiyan yung pastor at ang deacon, andun yung convention o yung association sa ibaba. Yan yung tinatawag na Congregational Model 1. Okay? So, yung kongregasyon mas mataas kesa sa mga pastor at mga deacons. So, ito ay struktura ng tinatawag nating congregationalist. John Owen, no? Tulad ng sinabi ko sa Savoy Declaration,
Thomas Goodwin, John Cotton, at marami pang iba. Pero meron pang iba. Ito naman yung madalas na dito sa Pilipinas. Congregation na sa taas, tapos may board of trustees, yung pastor ay nasa ibaba. Walang kapangyarihan ng pastor, no? Mas mataas ang kapangyarihan ng mga deacons at ng board of trustees. So, wala siyang kung hindi siya pagsasalitain, hindi siya makakagalaw sapagkat ang mga deacons ay may kapangyarihan at ang mga board of trustees. Ito naman ang pwede nating sabing authoritarian. Wala na sa Bible pero ginagawa na marami ito sa mga simbahan na pinanggalingan ni ang iba rito. May authoritarian. Yung pastor, siya ang pastor sa lahat ng kongregasyon. At yung mga kongregasyon, may mga preacher. Ang tawag nila preacher. Siya ang pastor pa rin. Para na rin papa. Ang papa, hindi nga lang mas malaking bansa, papa ng kanilang grupo. No? Authoritarian ang tawag dyan. Ngayon, gusto kong i-propose isang model na sa tingin ko mas tama. Ito yung eldership structure. Ito yung scriptures. And then mayroong officers. At yung officers ay binubuo ng elders or pastors at deacons. And then elders are the ones entrusted for teaching and overseeing. Deacons are the ones entrusted to manage and to do an administration. But the officers should always ask for consent. Ibig sabihin, in the major cases ng iglesia, congregation should have part. Ibig sabihin, kung sa mga malalaking usapin ng iglesia, tulad ng pagtanggap, pagpapaalis, sa mga proyekto na malalaki, ang kongregasyon ay hinihingi ang kanilang opinyon, hinihingi ang kanilang boto, hinihingi ang kanilang mga mungkahi. Yun ang mas nakikita kong tama. Pero hindi sa lahat ng panahon. Pati ba namang kulay ng pintura, hihingin mo pa. Ano? Ang kulay ng, tawag nito, ng kurtina. No? Di ba? May kwento si Matt na merong isang kongregasyon, pinag-usapan pa kasi yung kulay ng bubong ng kanilang church. Yung isa gusto blue, yung isa naman gusto black. Ay talagang nagkagulo. Ang ginawa, naglagay ng blue at ng black. No? At yung mga bumoto sa blue, doon sila lagi nakaupo sa tapat ng blue. At yung mga nakaupo sa tapat ng black. So, magulo. Sapagkat yung mga bagay na yan ay dinidiscuss na ng mga deacons. Sila nang bahala dyan. No? At hindi na yan pinag-uusapan sa kongregasyon. Saka na natin pag-usapan sapagkat wala nating oras. Meron ba kayong mga tanong o mga karagdagang comment dito sa ating tinalakay ngayon? Sige, mabilis lang. Yes. Sige, lakasan mo. Eko. Ano? Yung tinanong ni Ate Vanji, nakaraan, di ba? Evangelist ba? Sinasabi mo? Ako naman, position ko na yung mga evangelists, ito yung mga missionaries. That's my personal position regarding evangelists. The evangelist that is being stated in Ephesians, sabi niya, some are called to be apostles, di ba? Prophets, apostles, evangelists, pastors, teachers, di ba sabi doon? I believe na yung mga evangelists, they are the missionaries, mga church planters, no? So, yun. Yun ang paniwala. Meron pa po? Yes. Tama. Mayroon kang Tama. Kung ikaw ay totoong kasama sa Universal Church, di ba? Dapat part ka ng local church. Salamat, Alan, ha? Tama yung ginawa mo. Nababalikan ka lagi, no? O sige, meron pa. Sige. Yes, Ate Vanji. Opo. Deliverance.
Dinideliver yung merong may inaalihan. Yung kina-cash out mo. Hindi po. Malinaw na yun ay nasa konteksto ng iglesia. Matthew chapter 18. Di ba, mapapansin ninyo, bago binanggit yung salitang yon, meron munang issue ng discipline. Papaano daw sasabihin, pag mayroong isang kapatid na nagkasala, kausapin mo, kung ayaw makinig, magdala kang 2 o 3 saksi. Di ba? Marami. Nandun yun nakalagay lahat eh. Yung issue na yun eh. Kaya church context yun, hindi yun may sakit. No? Gusto mong pagalingin, dinideliver mo, lumayas ka, espiritu ng karamdaman, ngayon din. At pagka pinalayas mo, papalayasin sa langit. Kung hindi lumayas, yung sakit. No? So, hindi po yan deliverance. No? At ngayon, kung yung deliverance daw yon, ano naman ang ibig sabihin ng tinalian? Kasi sabi, ang namang kinalagan, yan, deliverance. Ano naman yung tinalian? Ang paliwanag nila, ate? Tinalian yung diablo. Ayun. Ayun na nga. Sige. Oo. Sige, meron pa po? Aris. Oo nga. Salamat. Okay. Meron pa po? Wala na? Sige, mag-break muna tayo.